Samantala, pinaghahandaan na ng prosecution team ng Kamara ang pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa susunod na linggo. Yan ang ulat ni Vel Custodio. Handa na ang mga miyembro ng prosecution panel para sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa inaasahang pagko-convene ng Senado sa Lunes. Ayon kay mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima, pinag-uusapan na nila ang pagpunta sa Senado. Yung announcement galing sa Senate President is tungkol sa convening ng impeachment court. Now, kaming panel of prosecutors, we will be discussing kung pupunta na ba kami on Monday rin para magpakita na handa na kami at i-confirm yung pag-transmit ng articles of impeachment. Giit naman ni Representative Chel Diokno, dapat simulan na ang paglilitis. When the Constitution says conduct a trial forthwith, ang ibig sabihin ay ilatag na ang ebidensya. Samantala, personal ding pumunta sa Quezon City Prosecutor's Office sila de Lima, Diokno at Representative Percy Sendanya na mga inireklamo ng asawa ni Vice President Duterte na si Attorney Man Scarpio dahil sa paglabag umano sa Bank Secrecy Law at Anti-Money Laundering Act. Kasunod ang pagsiwalat ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth at AMLAC records sa mag-asawa sa isinagawang clarificatory hearing ng House Committee on Justice. Ayon sa mga mambabatas, ang hakbang na ito ay paglilihis lamang sa tunay na issue at handa silang magsampa ng counter charges kapag na-dismiss ang kaso. Para sa amin, harassment yan. Wala akong katuturan itong ganitong kaso. And in fact, as I may add, kung ma-dismiss po itong kaso na to, pwede naman po kami mag-file ng counter charges for damages, for malicious prosecution, even for perjury. Git naman ang kampo ni Attorney Carpio. The Bill of Rights, doon po papasok yung right to privacy ni Attorney Mans being a private individual. They disclosed AMLAC records, therefore, may corresponding penalty po yan. Hindi pwedeng i-weaponize ang batas para lang patahimikin ang mga gumagawa lang ng kanilang trabaho. Bukod sa tatlong mambabatas, kabilang din sa mga sinampahan ng kaso ni Carpio sina Justice Committee Chairperson Jervil Luistro, ilang mga opisyal mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas at Anti-Money Laundering Council sa QC Regional Trial Court. Habang sinampahan din niya ng kaso sina Father Joel Zaballa, Ramil Madriaga at iba pang impeachment complainants na may 7.3 million pesos sa danyo sa Davao City RTC noong April 29. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.